Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa isyu ng pang-aabuso sa Letter of Authority. Todo depensa naman sa isyu si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Alamin natin ang live report mula sa Senado ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Todo depensa si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa paggamit ng mga taon ng BIR sa Letter of Authority o LOA para makakolekta ng dagdag na buwis. Sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Lumagi na sa kanyang pag-upo na commissioner noong 2022 ay isa ang LOA sa kanyang pinagtuunan ng pansin. Paliwanag ng dating commissioner ay millions ang mga business taxpayers sa Pilipinas, hiwalay pa ang mga registered taxpayers. Sabi ni Lumagi, sa dami ng mga business taxpayers ay less than 1% ang naisyuhan ng LOA na nagresulta naman sa 3% na koleksyon ng buwis at 97% ay voluntary tax payment. Paniwala ng dating commissioner dahil sa agresibong kampanya laban sa mga tax evaders ay voluntaryo nang nagbabayad ang mga taxpayers. Narito si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. To put things into perspective, millions po ang business taxpayers. Million po ang business taxpayers, and then more than that yung mga registered taxpayers, not just the business taxpayers. And ang nai-issuehan po ng LOA ay less than 1% of registered business taxpayers, which result in more than 3% of the total collections. And kung titingnan pa po natin, ang total, ang less than 0.20% ang nai-issuehan ng LOA compared with the total registered taxpayers. Again, less than 0.20% ang nai-issuehan ng LOA. For again, if we compare it with the registered business taxpayers, it's less than 1%, which again results into more than 3% collection of for the goal, Mr. Chair. Si dating Commissioner Romeo Lumagi Jr. Siya ang nagpatupad ng major digital transformation sa pagitan ng online registration and update system o UROS. Ipinatupad ang Run After Fake Transactions o RAF campaign. Nagtayo ng special task forces kontra sa illicit cigarettes at vape products, investment scams at undeclared assets na resulta sa milyones na koleksyon sa buwis. Dahil sa mga reformang kanyang ipinatupad ay nakakuha ng 2.85 trillion pesos na koleksyon noong 2024, 2.32 trillion mula January hanggang September 2025. Kaya't ito ang dahilan kung kaya't siya ay tumanggap ng mga awards, kaya ng Visionary Leader Award na ibinigay sa kanya ng Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA ng Cebu. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas.